Nangihina man ay pinilit ko pa ring itayo ang sarili ko. I know, akala ko kasi magaling na ako, kaya pumasok ako. I replied and started walking again. Dang, paano't nagawa ko pa ring umakto ng normal sa harap nito, sa kabila ng mga kahiyang pinaggagawa ko. Nadadamay ko pa siya sa mga katangahan ko. I do really have a fever. My mind became numb and that I don't even mind what happened earlier. Naramdaman ko ang pagsunod nito sa aking likuran. Hanggang sa makaakyat na kami sa pangatlong palapag. Napansin niya yata kung saan ako patungo dahil kaagad nitong hinablot ang aking pulsuhan at basta-basta na lang ako hinila patungo sa kung saan. I told you, you're excused. Pwede ba, Althea? Huwag ka na munang magmatigas kahit ngayon lang. Now sit here and I will get your things inside before I can take you to your condo. Ipinaupo ako nito sa isang mahabang upuan katabi ng pintuan ng opisina. Hindi ko na nagawa pang magreklamo dahil pumasok na kaagad ito sa loob. Hinayaan ko na lang siya sa nais niyang gawin at ipinikit ang mga mata ko. Isinandal ko ang sarili ko sa pader na nasa likuran ko lamang. Laking pasasalamat ko talaga at nandito si James para tulungan ako. Pakiramdam ko kasi hindi nakakayanin itong katawan kong umuwi ng mag-isa. Bagsak na ang parehong mga balikat ko at namimigat na rin ang ulo ko na tila ba'y may nakapatong dito. Hindi ko alam kung ilang minuto nagtagal si James sa loob. Basta narinig ko na lang itong tinatawag ang pangalan ko. Nakaidlip pala ako. I already have your bag. Your things are already inside, he said. Tinanguan ko lang ito tumayo na para umuwi. Tahimik lang ako naglalakad habang ang mukha ko ay nakaharap sa sahig upang maiwasang mahilot hindi matumba. Himala na nga lang at nagawa ko pang makalabas ng gusali nang hindi humihingi ng tulong kay James na ngayon nasa likod ko at panay tawag sa pangalan ko. Sa gilid na ako dumaan at sinundan ang hallway na patungo sa parking area para maiwasan kong mabasa sa ulan. It's already 8:30 p.m. Umuulan pa kaya mas lalo lang dumilim ang paligid. Althea, slow down. Baka matapilo ka na naman. I heard him scolded me. Okay lang ako, I answered. Ginusto ko lang talagang makarating kaagad sa kotse ko at nang makapagpahinga na. No, you're not. Giit pa nito. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang paghabol nito sa akin at ipinalibot ang kanyang braso sa aking bewang upang bigyan sana ako ng suporta. Ngunit agad kong inilihis ang katawan ko rito. I don't need your help, James. Kaya kong sarili ko. Salamat na lang sa paghatid. Binalingan ko ito ng tingin at binawi ang aking bag na ngayoy dala niya. Ilang sandali pa ay tinalikuran ko na ito at nagsimula nang maglakad patungo sa parking area. Althea, saan ka pa ipinaglihit ang tigas-tigas ng ulo mo? Hindi ko ito sinagot. Hindi naman matigas ang ulo ko. Sadyang ayaw ko lang talagang makaabala. Okay na yung tinulungan niya akong kunin ang mga gamit ko at lumabas sa gusaling ito. Nasa gitna pa lang ako ng paglalakad nang biglang nagdilim ang paningin ko. Napangiwi ako at napatungo. Tumigil ako saglit sa paglalakad at wala sa sariling sinapo ko ang aking noo. James probably saw me because I heard him shout my name and immediately held my shoulder. Shit! Althea! Hindi na to maganda. Bubuhati na kita. No, I can handle myself. Pwede bang pakihatid na lang ako sa kondo? I whispered. Ihahatid naman talaga kita. Sino bang may sabing hahayaan na lang kitang magmanehong mag-isa? Bahagya akong ngumiti. Ilang segundo pa ay nagbalik na ulit sa normal ang paningin ko. Kaya umayos na ako ng tayo at nagsimula na ulit maglakad. Hindi na ako nagprotesta pa't hinayaan na lamang ang kamay ni James sa aking balikat. Pagkarating namin sa paradahan ay doon na lang ako nagreklamo dahil nasa bandang kaliwa nakaparada ang kotse ko. Ngunit iginhiya niya ako patungo sa kabilang bahagi. But then he told me to bring my car to the condo tomorrow morning. And so I let him. Matulog ka muna dyan. Gigisingin na lang kita kapag nakarating na tayo sa condo. Saad nito pagkapasok niya sa kabilang pintuan. Sinunod ko na lang ang sinabi nito at isinandal ang ulo ko sa bintanang nasa gilid ko. Kasabay ang pagpikit ng mga mata ko. Hindi naman nagtagal at tuluyan na akong nilamon ng antok. Naalimpungatan ako nang makarinig ako ng kaluskos ng mga gamit. Pagkamulat ko ng mga mata ko ay doon ko lang napagtanto na nasa loob na pala ako ng kwarto ko. At nakahiga sa mismong kama ko. Tirik na pala ang araw. Teka, binuhat ba ako ni James patungo rito? Bahagya akong kumilos upang sana'y hanapin ang pinanggalingan ng ingay na yon. James? I called.
Si James kaagad ang unang pumasok sa isipan ko, lalo na siya naman na naghatid sa akin kagabi rito. Sinabi niya rin kagabi na ihahatid niya ngayong umaga ang kotse ko rito. Althea, you're awake. My eyes widened upon hearing that voice coming from my room's window. Inilipat ko agad ang mga mata ko sa bandang paanan ng kama ko at mas lalo lang nagulat nang makita kong pamilyar na imaheng nakatalikod habang nag-aayos ng mga gamit. Teka, gamit ko? Why are you here? I shouted, but to my dismay I only heard my hoarse voice. Pwisit, ano nangyari sa boses ko at biglang napaos? Wala naman akong maalalang sumigaw-sigaw ako kahapon. I lifted myself up and rested my back on the bed's headboard. Nakita ko itong inayos ang pagkakalagay ng mga gamit ko sa lamisita ko bago tuluyang umikot at seryosong tumingin sa akin. How's your feeling? He asked again. I gulped. Fine. I answered and shifted my gaze to the room's window. Mukhang kalmado na ang panahon, hindi katulad nitong mga nagdaang mga araw. Ibinaba kong paningin ko sa suot kong damit nang maramdaman ko ang panlalamig sa bandang tiyan ko. Inayos ko kaagad ang damit kong nakataas na pala hanggang tiyan ko. Suot ko pa rin ang itim kong square pants at loose pullover. Wala na nga lang ang sapatos na suot ko at nakalugay na ang buhok kong kahapon ay nakaipit pa. Gutom ka na ba? I prepared breakfast for you. Nagluto na rin ako ng sopas para naman mainitan yung sikmura mo. He talked with full of seriousness. I glanced at him and for the second time our eyes met. Hindi katulad ng nakagawian ng ngingiti ito. Ngayon ay nabalot ng pagseseryoso ang mukha nito na tila ba'y may nagawa akong hindi niya nagustuhan. Shit, why am I even thinking that way? Nakita ko itong naglakad patungo sa gilid nitong kamang hinihigaan ko. Kaya doon ko lang napansin ang suot nito. Palihim akong napasinghap at maya-maya napaiwas lang din ang tingin ng maramdaman kong mga mata nito sa akin. Shit, why is he wearing that shirt? Iniinis niya talaga ako no? Of all the shirts he could wear, bakit yan pa? He is freaking rich. So why choose that cheap? It's my gift to him. Shit. Galit ako pero hindi ibig sabihin na yun ay nakalimutan ko na ang lahat ng katangahan ko noon. I gave that shirt to him when we were celebrating our 3rd anniversary, back when we're still in college. At dahil nga sa sobrang katangahan ko ay naghanap pa ako ng pupwedeng mabiling regalo. Nakaya lang ng bulsa ko. And then that, I bought buy one take one shirt and printed a small zodiac couple on it. Bullshit. I remained my eyes in the front. I cannot just get mad and complain about that shirt he is wearing. Ayaw kong magmukhang isip bata sa harap nito. Kaya mas mabuting manahimik na lang ako. I checked your temperature earlier while you're asleep. Medyo bumaba na ang lagnat mo, hindi katulad kagabi. I didn't answer him. Where's James? Instead, I asked. With the help of my peripheral vision, I saw him stop from doing something. You're seriously asking me that question? Where's James? I repeated that made him sigh. He came here early this morning and gave me your car key. He left after. Walang gana nitong sagot. How long did he stay here last night? I added. He did not stay. He immediately left because I told him so. He answered. What? So he had been here for the whole night? Nagkasalubong kaagad ang magkabilang kilay ko at inis itong tiningnan. Bubulyawan ko sana ito nang bigla itong nauna. Enough. Stop asking me about that guy already. Selos na ako. He said that surprised me. Selos? Ano bang ginawa ko? Ano nga bang relasyon ko sa kanya't nagawa niyang sabihin ng mga yun sa akin? Shit lang. Kung hindi lang sana ako paos baka kanina ko pa ito nasigawan. Kung hindi lang sana ako nilalagnat edi sana kanina ko pa ito napaalis dito. I rolled my eyes on him and looked away. I wanted to thank him for staying with you. But damn, how could I do that? Mas nangunguna ang selos ko. Lalo na nung makita kung paano kanya hawakan dahil muntik ka ng matumba. I stiffened all of a sudden. I followed you just to make sure you're really safe. I even postponed our meeting just to follow you there. Ayaw kong magalit ka kaya mas pinili kong manatili sa kotse at tiningnan kang nagtatrabaho sa ilalim ng ulan. Mababaliw na ako sa sobrang pag-aalala sa'yo. He paused and have a sigh. Sinundan niya ako? Nababaliw na ba siya? Gustong-gusto kitang bawiin sa lalaking yun nang makita kitang buhat-buhat niya papasok dito. Pero anong magagawa ko? My jealousy can't help. He continued.
I remained silent and act as if I did not notice him. Ano bang gusto niyang iparating sa pagdadrama niyang yon? Na nangangaliwa ako? Damn him! I knew that he will use that marriage to accuse me of anything. Para ano? Para magmukha akong masama sa mga anak ko? Alam ko namang dadating kami sa punto na gagawin niya yon. Ang sirain ako sa mga anak ko. Knowing him, napansin niya yata ang hindi ko pagsasalita. Kaya pumeki ito ng ubot ipinagpatuloy na ulit ang ginagawa. Nga pala, pecadillo ang ulam mo ngayon. Nagtimpla na rin ako ng gatas para sa'yo. Hindi ka muna pwedeng uminom ng kape, okay? His voice became lighter than earlier. I glanced at the side table and saw the food he said. Nakita kong inilipat nito mga plato sa isang foldable table. At maya-maya'y maingat nitong inilapag ang maliit na lamesang yun sa paanan ng kama. It's already 7. You need to eat your breakfast, he said. I stared at the food in front of me. Natatakam ako sa amoy ng picadillo. It has been a year since I last ate this. Tahimik akong umisog palapit doon nang marinig ko itong magsalita. Wait, your spoon, I forgot. I'll go get it first. He then stormed out of the room. I stopped for seconds when suddenly I remembered something. Where's the spoon? Paano ako kakain? Wala man lang kutsara o kahit tinidor man lang? Come on, Althea. Ngayon ka pa ba mag-iinarte? Akala ko ba gutom ka na? Gusto ko sanang magpakuha ng kutsara. Mag-iinarte? Akala ko ba gutom ka na? Gusto ko sanang magpakuha ng kutsara. Pwede ba, Althea? Hindi na ako natutuwa sa mga pinaggagawa mo, ha? Wala naman akong matanda ang napilayan ka o baka sadyang nag-iinarte ka lang. Come on, Althea. Enough with that childish thing. Hindi porke pinaiyak kita kanina, magdadrama ka na. Na pati simpleng pagpunta sa kusina para kumuha ng kubyertos, hindi mo na kaya. And to remind you, lumaki ka sa hirap. Now how dare you to tell me na hindi ka makakakain gamit ang kamay mo? Mariin kong kinagat ang pang-ibabang labi ko nang maglaro sa isipan ko ang eksenang yon. Wala sa sariling napakuyom ako ng kamao. Bumaba ako sa kama upang sana'y lumabas ng kwarto nang biglang magbukas ang pintuan at inilawaro ng lalaking yon na may hawak-hawak na kutsara at tinidor. Where are you going? He asked. Kukuha ng kutsara. Without looking at him, I answered. No need. Kumuha na ako. Now go back to your bed so that you can start eating. No, kukuha ko para sa sarili ko. I don't need your help. Pagtatanggi ko at akmang dadaan sa gilid nito nang bigla itong humarang doon. Here's your spoon. Now go back there. He handed me the spoon. Tinitigan ko lang ito at akmang kukunin na nang biglang may kung anong nagpigil sa akin. He might insult me like he did before. I glared at him for the last time and angrily marched towards the bathroom to wash my hands. Afterwards, I went back to bed and sat there. Nasa pintuan pa rin ang lalaking yun at halatang inoobserbahan ng bawat kilos ko. I started eating using my right hand while my other hand was busy holding my hair. Hindi ko na lang pinansin ang mga titig nito hanggang sa naubos ko ng pagkain, pati na rin ang isang baso ng mainit na gatas. Bumaba ulit ako sa kama at nagtungo sa banyo upang hugasan ang kamay ko. Pagkabalik ko ng kwarto ay naabutan ko na itong abala sa pagliligpit sa mga pinagkainan ko. Isinantabi nito ang mangkok ng sopas na hindi ko kinain at inilagay yun sa side table. Tinupi nito ang paa ng maliit na mesa sa kama at parang butler na nililigpit ang mga pinagkainan ko roon. Kinuha nito ang bagay na yun at tila ba'y napansin akong nakatingin sa ginagawa niyang yon dahil umikot ito paharap sa direksyon ko. Masarap, no? Kung gusto mo magluluto rin ako nito mamaya para pang tanghalian mo. Hindi ko ito sinagot at naglalakad patungo sa maliit kong lamisitang kanina ay inaayos niya. Nakita ko ang bag ko roon kaya dali-dali ko itong binuksan para kunin ang cellphone ko. Nakalimutan mong isara ang bintana kahapon noong umalis ka. Kaya itinumba ng hangin yung mga gamit mo dyan. Kaya bago ka pa magising inayos ko na lang muna ang mga gamit ko. But don't worry, hindi ako nangialam kahit isa dyan. Bakit ba dat-dat pa rin siya ng dat-dat? Hindi ba halatang ayaw ko siyang kausapin? Narinig ko ang pagbuntong hininga nito bago ulit magsalita. Ilalagay ko muna itong mga pinagkainan mo sa baba. Kukuha na rin ako ng gamot para inumin mo. Saad niya. Pagkatapos niya iyong sabihin ay narinig ko ang mga hakbang ng paa nito at ang pagbubukas-sara ng pinto. Dala ang cellphone ko, nagtungo ako sa kama at isinalampak ang sarili ko roon.
I checked the messages to see if James sent me a message. At hindi nga ako nagkamali. May isang unread message doon na galing sa kanya. From James, nandyan na ang kotse mo. Binigay ko na kay Sir Valiente ang susi. I didn't know you two were friends. By the way, good morning. How's your feeling? Napangisi ako nang mabasa yon. Inilagay ko na lang sa gilid ko ang cellphone at napatitig sa kisame. Ilang minuto lang ang nakalipas ay narinig ko ulit ang pagbubukas-sara ng pinto. He told me to drink the tablet he gave me, and so I drank it without any hesitation. Wala akong sapat na boses para magreklamo kaya hinayaan ko na lamang ito. Tahimik lang akong nakaupo sa kama habang siya naman ay tahimik ding nakaupo sa upuang nasa gilid nitong kama. Buhay pa pala tong DIY bookshelf ni tatay. He broke the silence between us. He chuckled after and stood up. I can't just throw that. Dala ng simpleng bagay na yan ang mga alaala kung paano naghirap sina nanay at tatay para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. I emotionlessly said, I know, this thing only reminds me about how tatay did everything just to supply your needs. He agreed. Ilang saglit pa ay narinig ko ang mga hakbang nito. Sinulyapan ko ito at nakitang may kung anong hinahanap siya doon. Hindi ba nandito? I mean, where's the our... And just by that, I knew what he meant. So I preceded him. I threw it away. That made him stop. What? Why? Ramdam ko ang pagkagulat nito sa sinabi ko. Of course, sinong tangang magliligpit ng gamit na parte ng masalimuot niyang nakaraan? And that damn journal book only reminds me how foolish and dumb I was back then. I want to get rid of you. Don't worry, hindi lang yun ang tinapon ko. Pati na rin yung mga gamit, and even the ring. Just so you could stop accusing me of such thing you know I could not do. I answered. Naalala ko pa noong sinabi niyang ipapakita niya sa mga magiging anak namin ang ginawa naming libro. Ikikwento niya raw ang mga masasayang araw namin noon. Ngunit anong nangyari? Wala, bigla siyang nagloko. Binali niya bigla ang mga ipinangako niya sa akin noon. I'm sorry. Ano pa bang aasahan kong sabihin nito? He is indeed an asshole. Hihingi lang ng tawad kung kailan sirang-sira na. Bumaba ako galing sa kama at napagdesisyon ng lumabas ng kwarto. Pagkalabas ko ng kwarto ay saktong namasa ang mga mata ko. Napatingala kaagad ako upang pigilan ng pag-iyak. Hindi pwedeng umiyak ako. Nangako na ako sa sarili kong hindi na ako iiyak nang dahil sa lalaking yun. Dumiretso kaagad ako sa kusina upang kumuha ng tubig at nang maibsan itong nararamdaman ko. Lumapit ako sa malaking bintana nitong kusina at doon nagtingin-tingin sa labas nitong gusali. Pagkatapos kong ubusin ng isang baso ng tubig ay tahimik akong nagtungo sa sala. At binuksan ng telebisyon. Mahigit 10 minuto akong nandun habang nanonood ng balita sa telebisyon. Nang maramdaman ko ang presensya nito sa aking likuran. Ilang sandali pa ay narinig ko itong nagsalita. Sabi sa balita bukas na bukas ay babalik na ulit sa normal ang panahon. Kaya pwede na tayong bumisita sa probinsya bukas. Namimiss ka na ng mga anak natin. They called last night but you're already sleeping. I do really miss my babies. But how? I still have work kaya tatawagan ko muna sila ngayon. At sa susunod na day off ko ay uuwi ako sa probinsya. I have work. Next week pa ang uwi ko. I said, work? You're not yet well, Althea. He complained. I can manage. I heard him sigh before talking. Hindi ka pwedeng pumasok. You will stay here. Sasabihin ko na lang sa mga anak natin na bukas makalawa na lang natin sila bisitahin. My forehead seized upon hearing that from him. Papasok ako sa ayaw at sa gusto mo. With full of authority, I said, No, I can't go and ask your boss to excuse you. Can you please shut your mouth? You can't stop me. I cut his words. Shit, here we go again. Nagsisigawan ulit. I can't stop you, Althea. I can do that. Kung hindi man sa paraang ito, might as well do it in my own way. In my own possible way. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Medyo madilim pa nang umalis ako sa kondo para pumasok sa trabaho. Naabutan ko pa nga mga katrabaho kong suot-suot pa ang kanilang damit pambahay. Bibihisan lang nila ang kanilang pantaas na damit at mag-aayos ng mukha para sa coverage. Well, that was actually me years ago. And that is what we called a strategy for us to survive. Maaga akong natulog kagabi kaya sobrang aga rin ang gising ko. Hindi na rin naman masama ang pakiramdam.
Saka bumalik na rin sa dati ang boses ko ngayon, kaya laking pasasalamat ko na rin. Kakatapos lang ng newscast kaya nandito ulit ako sa loob ng newsroom, kasama ang iba ko pang mga katrabaho.